At dahil Petsa de Peligro po ang nasa backdrop natin, sayang naman yung Ay, effort. may backdrop pala tayo. Kung hindi natin itatanong kung ano ang mga Petsa de Peligro moments nyo. So mauna ka, Kuya James, dun sa either yung transition mo before yung comedy scene, itong success na nakukuha mo ngayon. Anong Petsa de Peligro moment? Wala, wala. Sobrang ano eh. Straight no? Sobrang consistent lang nung yaman. Sungit. Hindi kasi nga may lanay sila eh. May lanay sila sa bahay. May grotto. May grotto. May grotto kami. Alam mo yung grotto namin? May koy. Yung may maliit na fish Oo, pan. katoliko kasi yung mga koy namin eh. So, gusto lagi nila na nasa Diyos. Oo nga, lagi kami din, meron din kaming gano'n, may pond dapat, di ba? Oo. Meron Bakit gano'n. lagi may gano'n? Yung sa amin nun, ako, kasi nag-IT ako, di ba? 2008 ako graduate ng computer science sa UST. Tapos, nakahanap kagad ako ng trabaho sa Globe. Tapos, ang unang sahod ko po na medyo malaki, 30K. Wow. Nung time na yun, 2008, malaki na yun. Yun ang Malaki na. pinakamalaking sahod nung time na yun. Mm. Yung cum laude namin, 12K lang. Sabi ko, Oo. cum laude pa mo. Ano ba? Sana inapakan mo. Ano ba yan? Aral-aral ka pa, yan lang. Sabi niya, kamusta ka dyan sa baba? So lumaki pala ulo mo nung time na yun. Hindi naman. Sa utak ko lang lahat yun. Okay. Pero nung nakita ko yung 30K, parang Ang yabang mo na. first time ko makahawak ng ganong klaseng pera kasi ano lang kami nun eh, yung nanay ko nun tsaka tatay ko. Ala-allowance. Nag-college ako, nag-quit na sila sa work nila. Kasi nag-Saudi yung tatay ko, OFW, kasi nanay ko nag-pastry sa Manila Peninsula. Kaso nag-retire na sila nung pagpasok ko ng first year college. So, pinapaaral ako ng savings nila noon. Kaya medyo tipid-tipid din talaga nung nasa UST ako noon. Pero ang baon ko noon, nasa 250. Napakayabang mo Wow, naman. Ano ba? Ba't ko ba kailangan i-flex? Napakayabang naman yung may 50 pa. Kaya nga. Sorry, May baby. ba? Kailangan pa maganap ng 50 ng nanay niya lagi. Hindi ako papasok, 200 lang to! 300 o 200? Nag-beat halfway pa sila no? Mga 300, 250, sige. Naghagil. Sige. Tatawaran araw-araw. 280. Oh. No, 250. And then, So, pero kasi commute ako doon Parañaque to Espanya everyday. parang niya ako to Espanya. Medyo malayo din. Oo, ano yun, 50 pesos na ang Pamasahe mo. FX noon. Mm. So, ubus kagad yung 150 sa Oo. pamasahe pa lang. So, 100 na lang natitira sa akin para pangbili ng mga fine dining. Di ba? Di ba abot yun? Filet mignon. Huwag kayong lolo-loko. Ate, isang ang filet mignon. Eto Ano yun? 100. Lumayas ka mainit ulo ko. Wala pa akong benta. Appetizer, steak o. Hinihiwa mo yung stickers. Pero nung time na yun, since galing nung nakakapasok ako sa Globe, 30K, ang laking pera sa akin nun. Parang papatak na 11K per quincenas yung nakukuha ko nun. Humiwalay ka nun after. Hindi. Pero kasi breadwinner nga ako. So, kailangan Kailangan lagi i-mention. Kailangan. Hindi, kasi may kapansanan yung parents ko. So, kailangan nandun lang din ako sa bahay. So, hindi man pwedeng humiwalay. So, nung nagbibigay ako, ang binibigay ko sa kanila nun, around... 250 din. You get what you deserve. Mag-UST ka. Pagkasyahin nyo nga yan. O, di ba? Pagbalik sa bahay, pamasahe pa lang. Diba? Mag-fine dining kayo. Nung nagbibigay ako, around 10K yata ang binibigay ko. Per month. 8 to Wow. 10K, parang ganyan. Yes. Per month. So, magwaldas. Baguhin yung buhay nyo. Dito sa 10K per month. Oo. Tapos, ganun pala yun. Kapag, totoo pala yung sinasabi nila na kapag humawa ka ng pera, palaki ng palaki yung pera mo. Palaki ng palaki gastos. lifestyle mo. Bumili kasi akong kotse. Mga decision mo So, din. no? bumili ka ng kotse, gano'ng katagal 2010. after mo ma-hire dun sa... 2 years naman. 2 Ah. years. Pero bago yon yung lifestyle din naman namin, kasi napasama ako sa mga barkadang gusto rin kumakain sa labas. Every Friday kumakain kami ng steak, Powerful, tender bobs, Mabigat na ganun kain. Shangri-La lagi. Yung 2 years na yun, bago ako bumiling kotse, medyo magastos. Tapos, nung nakaipon-ipon ako, kumuha ako ng kotse, doon nagsimula yung Petsa de Peligro ko.
doon na ako nag-Excel sheet kasi 9,500 yung monthly doon sa Doon mo kotse. nagamit pagiging IT mo, no? Sabi ko, ano yung 11K na nakukuha ko per quincenas? Yung isang 9K na yun, 2K na lang matitira sa quincenas na yun. Oo. Kaya doon ako nag-compute ano yung mga pwede kong tanggalin. Ang tinanggal ko yung mga Friday night out, yung Mm. mga ganyan. So, para lang makasave ako. Tapos, sa office namin, pwede kaming magkaroon ng OT. May OT yun. Ano yun, Anli? Only Oo. OT. So, ang ginagawa ko, Saturday, Sunday, Pinapasok mo. nagbo-volunteer ako mag-shift. Tapos, 24 hours yun. 24 hours ko yung ano. Pero wala naman kasi Buti buhay ka pa. Tinutulog ko rin naman yun. Nanggugulang ka lang talaga. Oo, ano lang yun on call. So, pag may tumawag lang, doon ka lang magkakaroon ng work. Pag tahimik naman ng gabi, okay Hindi naman naman. kailangan. Oo. So, doon, ganun kasi pag nakakaranas ka ng petsa de peligro, ang ginagawa ko, humahanap ako ng other source of income Oo. para hindi bumaba yung lifestyle ko kasi kayabangan din naman. Nandun ka na eh. Pero Gusto mo magandang yan eh. ano yun, magandang inspiration yun. Mm-mm. Na kailangan ko mag-work hard kasi ayaw kong bumaba yung pamumuhay ko. May inspire mga kapwa mo mayayabang. Oo. Pero may mga times na nagbaon na ako. Yung hindi mo na For the tipid talaga. Budget. talaga. Oo. So, yung nanay ko, very supportive naman. Binabaunan din ako. So, siya yung nagluluto ng mga binabaon ko. Kaso ang lamig na nga lang sa office pagdating. May isang beses pa yung baonan ko, hindi ko alam may daga. Sabi patay din na ng daga, okay pa naman. Patay na yung daga. Share. Patay na yung daga. Sabi Kasama ko- lang sa work. Oo, sabi ko dun sa office, ba't parang baho naman dito sa office, hindi man naglilinis. Ako pala yung nagdala. Kumain na ako ng lunch. Nalaman ko lang na may patay na daga nung pag-uwi ko. Nasaan yung patay na daga? Nasa may baonan mismo. Sa parang lalagyan. Wala naman dun sa... Sa mismo? Pagkain. Oo. Diyos ko. Baka gusto lang sumama. Kaya pala na. But anyway, Hindi alam ni James na yung daga na yun yung nagluto. Ratatouille. Yung pala. Remy ba pangalan? Namatay na lang siya doon na Oo. gusto sana niya magpasalamat. Huling luto niya na sana yan. Hindi niya inabot. Si James. Kasi May dinadaganan chef ka pala. Well, anyway, since we're already talking about the Pecha de Peligro, and feeling ko naman, ito rich kid to eh. Talaga? May piano sila sa bahay eh. Kami rin. Meron kami. Anong piano nyo? Yung grand, piano? yung Oo. kailangan yung bigat ng kamay mo, yun din yung Tunog. lakas ng tunog. Yung daliri niya may daga eh. So sobrang hammered tawag dun, di ba? Well, lalo na tayo, mga galing sa corporate world. Ano yung pinaka parang lowest point when it comes to Pecha de Peligro na na-experience mo before na parang, ayoko na balikan to, ganyan-ganyan. Kuya, no? Parang siguro wala kaming Traffic ka. saktong-sakto. Sabay-sabay. Sorry. Ayan na, may signal na. So, nagsabay-sabay yun, natanggal yun, na-redundant ako sa work, tapos may kailangang, meron akong partner noon, tapos manganganak siya, kaso wala kaming pang bayad ng ospital. So, yung pinaka-lowest point, kasi alam ko, Ano unahin mo? saan ako kukuha? Meron nata akong pera sa bangko na parang siguro hindi siya sapat. Meron naman akong itabi, pero hindi siya sapat. So parang nandun ako sa part na Bawal daw magmura. Tandal din alawan niya nga eh. hindi kasi bumabalik yung feelings ko eh. You're reliving the moment. Oo, nandun ako sa part na kung nasan ako, ngayon na-imagine ako kung nasan ako, kung saan ako nung problema. Pero buti syempre nandun naman yung family mo para sumalo. Pero parang kung nandun ka sa sitwasyon na yun at wala yung pamilya mo, Nakakabaliw. makakagawa ka talaga ng something na hindi mo gusto eh. Like parang siguro kung baka nang scam ka or parang ng hold up kung ganun, parang darating ka sa part na ganun kasi kailangan mong gumawa ng paraan. Pwede ka naman manghiram, baka yun yung pinakauna. Pero kung wala kang mahihiraman, baka dumating ka sa point na talagang makakagawa ka Kapit ng sa masama. patalim. Kasi ang wala atake. wala kang mapuntahan eh. So yung pagka bumabalik sa akin yung part na yon, dun ko naiisip na mag-ipon ngayon. Kasi ayoko nang dumating ulit yung Wala kang mahugot. Wala kang mahugot. Oo, Yung meron ka man mahugot pero kulang. So ayaw mo rin naman na pumunta sa part na magiging masama ka para lang mapunan mo yung mga
yung mga kailangan pangangailangan. pangangailangan. So ang ginawa ko ngayon, yun, medyo parang nandun ako sa part na medyo traumatic siya. Kaya ayoko nang dumating sa part na yun. So, paano mo siya nagawa ng paraan? Ayun, yung sinabi ko yung funny one. So nawala tawag dito, nakahiram ako ng pera. Yung part na naiwan na yon. So parang mga 2 years din yung utang na yon bago ako nakabayad nung yung napanalunan ko dun sa funny one. So yun, medyo nakagaang na sa akin yun. At simula nung nagkaroon na ako ng pera, hindi na siya naubos ulit. Ay, Natuto bongga. na ako doon. Doon ako natuto. Parang malaking sa akin yun. Malaking aral. Yung moment na yun na ayaw ko na talagang dumating sa part na yun. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Peligro sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro. Brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosong tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms. Pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.